So ayan, so sa video naman po nito, dito po natin makikita kung tayo po ang nag-rank 1 or tayo po ang nanalo sa ating binid na bahay. So makikita niyo po dito yung clock icon dito po sa, right lower part, i-click lang po natin and then make sure po na i-log-in niyo na po yung inyong bidder's ID, okay? So alam niyo na po yon. And then dito naman po ay yung dito po sa left side po natin, nandito po yung mga properties po na nai-bid natin. So, eto po siya sa negotiated sale, ayan. So, dito niyo po makikita, for example po itong property na 'to, ayan. So, eto po yung mga ginawa natin nung una, ayan. Add to cart, ayan, nag-submit tayo ng bid and then na-assess na po nila yung bid and then ito na po yung result. Ito po ay hindi po tayo ang highest, bidder. Ito po ay pang number 4 po tayo. So, dito naman po, ayan. So, eto po yun, process, ayan. So, dito po tayo po ang highest offeror, pero ito po yung property na hindi po namin pinili. Kasi meron po kaming isang property na pinili kung saan po ay nakatira na po kami ngayon, ayan. So, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung mismong ganito po para po for ano na rin po, for security kasi nakalagay po doon yung address namin. So, ito na lang po yung gagawin kong example. So, for example po, kayo po ang highest, bidder, kasi po dito nakalagay po dito, bid is not the highest offer. Pero kapag po kayo po ang rank 1, ang nakalagay po dito ay bid is the highest offer. Okay? So, ito po yung kinancel namin. Ito na lang po yung ipapakita ko na example. So, dito po yung mga details po. Ayan. So, magkano po ba yung in-offer nating amount? Ayan. So, ang pinili namin ng mode of payment is long-term installment and then rank 1. Ayan. So, scroll lang po natin dito pababa. Ayan. I-click lang po natin yung downloadable files. Ayan. I-generate natin itong offer to purchase. Ayan. Tapos, i-save lang po natin yan sa ating computer. And mamaya po ay papakita ko po yan sa inyo. Ito, generate intent for PH. Ayan. Mag-ano po tayo, mag-generate po tayo ng intent po for 4PH para po mas mababa po yung um, maging percentage po ng monthly natin. Ayan, yun po kasi yung 4PH program ng government natin, no? Kapag po nakapasa po tayo sa 4PH program, and nakapag-apply po tayo sa 4PH, ayan, pwede pong maging 3% lang yung ano natin, yung monthly interest po nung bahay na kinuha natin. Pero for a limited time lang naman po yun, hindi naman po parang buong halimbawa po ang pinili natin is 30 years, buong 30 years ay 3% lang. Parang puwede rin po yatang i-renew yun. So, sa 'pag nanalo po kayo i-explain naman po yun ni Pag-ibig sa inyo. So ayan, i-click na natin 'to. So ayun ngayon po ay nalaman na natin na tayo ang highest bidder, ayan. Ngayon ay na-download na po natin um, yung documents. Ngayon naman po ay pupunta po tayo sa document na yun at ipapakita ko po sa inyo. Ayan. So eto po, ayan, kapag po tayo ay nag-rank 1, ayan, itong offer to purchase po natin na 'to ay ipapa-print po natin. Ngayon po kapag naipa-print na po natin itong offer to purchase, i-check lang po natin lahat po ng details, 'no, kung tama. Ayan. So dito ilagay na rin po kung ilang years po ang gusto ninyo. Ayan, nakalagay na rin po dito yung in-explain ko dun sa may unang video, yung mga as is, where is basis or yung mga disclaimer po, 'no? Ayan. So, dito po nakalagay signature over printed name, ayan. Itong papel po na 'to ay dadalhin po natin sa ano, sa sa Pag-ibig para magbayad po tayo ng reservation fee na ₱1,000. Ito pong offer to purchase, ayan. Tapos ito naman pong intent, para po makasali po tayo sa, um, program po ng government na 4PH program, ayan.
So, eto po nakalagay po dito yung pangalan ng bidder, ayan. So, si partner ko po kasi ang nilagay ko na bidder 'no, kaya po siya po ang nakapangalan diyan, ayan. So, ito po para po sa 4PH program, ayan. And then yung required po na documents ay ito po, okey. So, ayun lang po, ganito niyo lang po malalaman kung paano po kayo mananalo or dito niyo lang po parang diyan niyo po malalaman kung kayo po ang panalo sa, um, ayun sa bidding. Ayan, so kapag kayo po ay nag-number 1, again, i-click niyo lang po yung download file. So, dalawang file po yung makikita niyo dito and kung isa lang ay okey lang din naman. Ayan, so i-generate niyo lang, download niyo, pa-printin niyo, punta kayo kay Pag-ibig tapos magbayad na po kayo ng reservation fee and then, um, i-prepare niyo na po yung mga, documents po na 'pag po nakapagbayad na po kayo ng reservation fee ninyo na ₱1,000, i-prepare niyo na po yung mga, requirements or documents po na kailangan. Now, which is makikita niyo din po dito sa ating downloaded files. Ayan. So, dito sa downloaded files natin nakalagay naman po dito yung mga ibang, documents po na kailangan, ayan. So, for locally employed po, eto po, wait lang, may ads. So, dito po, for locally employeds, kuha po tayo ng COE, yung Certificate of Employment and Compensation. Ito pong CEC na 'to, ano po siya, Certificate of Employment na nakalagay po doon kung magkano po yung sinasahod ninyo buwan-buwan, ayan. Nakalagay naman po dito indicating the gross monthly income and monthly allowances, ayan. Monthly monetary benefits received by the employees, ayan. So, nakalagay po dapat yung details. So, ito po COE ay 'yan CEC, po ang kailangan ninyo. And then latest income tax return or 2316, ayan. And then 1 month payslip, ayan. For self-employed naman, ITR, BIR, ayan, ito po. So, ito pong for locally employed kapag mostly naman po kapag meron po kayong trabaho madali lang pong kumuha nito, ayan, Certificate of Employment, CEC. Ito po ay kukunin po ninyo sa company, okey? So, yun lang naman po ang kailangan ninyong requirements, wala naman na pong masyado. So, gagawa po ako ng ibang video regarding po sa complete documents po or at saka complete na papeles po na kailangan po ninyong dalhin sa Pag-ibig kapag po magpa-process na po kayo ng papel. So, yun lang po for today's video, ayan. So, wag niyo po kakalimutan na mag-subscribe and i-share po itong video na 'to kung nakatulong po sa inyo. So, yun lang po for today's video, bye.